1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At bukas nga ay Wednesday na. My gosh, ang bilis ng araw, no? Anyway, so eto na nga, grabe, marami tayong hatid na chika ngayong araw na to. Pero bago tayo tsumika ng bonggang-bongga, syempre gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na ibinibigay ninyo. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, pambato ng Thailand para sa Mr. Global 2026. Mama Sam, tingin mo may ibubuga ba ang kanilang pambato? To be honest, wala. Charot. So yun. Kasi nakita ko siya in person, para siyang baby, para siyang totoy. Hindi ko alam kung etong tipo ng ganito ang hinahanap ng organization. Pero kasi syempre, ito yung ipinanalo nung gabi ng mga kurado para maging representative ng Thailand sa Mr. Supranational na magaganap na this coming September. And then, ayun. So, kung tatanungin mo, para siyang teenager. Yung alam mo yun, para silang lumalaban na teen global, ganon. Anyway, so hindi natin alam, malay naman natin ay umariba to ng bonggang-bongga, pero parang feeling ko maliligwak to ng todo-todo dahil syempre nakita naman natin yung mga magiging kandidato dito sa Mr. Global na talaga naman, oh my gosh, ang lalaki ng katawan, di ba? Anyway, good luck na lang sa kanya. At parang feeling ko naman pang-artistahin ang dating. Alam mo yun, pang boy next door ang labanan. Ganon! Kaya, good luck sa Thailand. Aha. And then, ito ang sumunod nating chika. Pambato ng Tarlac para sa Reyna Pilipinas. Pero, naging iba, naging Mandaluyong. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, si Sia ay taga-Tarlac originally. Pero, syempre, siguro naninirahan na siya sa Mandaluyong. Kaya, naging Miss Mandaluyong na siya dito sa Reyna Pilipinas. So, wala namang problema doon. Kasi, di ba, yung iba din naman, di naman talaga yung lugar na inire-representa nila. Pero, alam nyo, sa totoo lang, guys, gusto ko yung atake nito ni Sia, talagang masasabi ko, in fairness sa kanya, malakas makalatina. At hindi ako magugulat kung biglang mananalo yan dahil nakikitaan ko ng potential. Pero syempre, iba pa din yung pinapakita ng mga frontrunner, di ba? So, malalaman natin yan very soon kung ito nga ba si Sia ay papalo ng bonggang-bongga dito sa Reyna Pilipinas. Basta ang alam ko lang, beauty queen material siya. Gusto ko yung aura, gusto ko yung baksak ng hair, gusto ko yung ganda ng katawan, gusto ko kung paano siya rumapa. Very natural, walang halong pamemeke, di ba? So, yun. Kasi di ba yung iba pag tinignan mo, parang pilit na pilit. Yung iba kulang, yung iba naman sobra. Pero siya, natural lang yung nakikita ko sa kanya. Yung tipong ito talaga yung galaw niya. Actually, nakikita ko nga sa kanya sa Emma Tiglaw yung mga tipong yung kalkulado yung mga galawan, yung mga tipong ganon. Ayoko kasi yung masyadong OA yung dating. Ayoko din yung dating ay, alam mo yon na parang
nakikita mo na parang pinipilit pero hindi naman ganon, di ba? So, yun. Anyway, good luck. Good luck kay Sia at good luck syempre sa mga lumalaban dito sa Reyna Pilipinas. Laban yan. I-follow ninyo yan ng bonggang-bongga. Sigurado naman may palalagyan kayo, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pambato ng Thailand sa Miss Supranational na si Aikhan Yalak. Talagang tuluyan na ba na hindi matutuloy? Ewan ko, hindi ko alam kung anong drama nila sa buhay, ang gulo-gulo nila. Anyway, kung ano man yung pinagdadaanan nila, kung eto man ay eksena lang, bahala sila sa buhay nila. Pero alam niyo, sa totoo lang ha, maganda ang Kanyalak, di ba? Kita naman natin yung photos niya, yung mga makeup niya. Nakita ko to in person Maganda talaga si ate at matangkad. Talagang masasabi mo na, wow, may ibubuga talaga sa competition. Pero hindi nga siya natuloy, kaya wala na siyang ibubuga. Hindi ko alam kung susunod pa yan kasi may mga nababasa ako na para ayun daw sponsoran daw siya, tumuloy na lang daw kasi nga hindi daw po pwede na wala daw pambato ang Thailand. So parang tigilan na daw ang drama, go na daw, yung mga tipong gano'n. Pero hindi ko alam kung push ba yon or hindi. Pero kung pinupush nila, di bahala sila sa buhay nila, di ba? Kasi hindi ko alam kung anong magiging eksena at papel nila dyan. So, kung hindi na lalaban, di wag nang lumaban. Ganun lang kasimple, di ba? Diyos ko, wag nyo nang i-push pa. Bahala kayo. Anyway, so good luck. Para sa sumunod natin, chika, eto nga, maraming nagulat kay Miss Indonesia dahil budol daw ang ganda ng chika mo dito, Mama Sam. Ay nako, nagulat din ako. So kasi 'di ba pag titingnan natin yung pictures niya, puro wow, edit, 'di ba? Ang ganda, panalo. Yan kasi nagiging problema yung kayo edit ninyo ng picture. Hindi kayo magpakatotoo. Kung talagang ano yung beauty ninyo 'yon. Ayun. So pagdating doon, ayun na. Nagulat ka din ba? Kasi ako nagulat ako, parang alam mo yun, nawala yung ganda niya, te. At wala nang ibubuga yung ganda niya. So paano na? Pero syempre, yung kumpiyansa niya sa sarili niya, nandoon pa rin. At parang feeling ko, ayun ang panlaban ni Miss Indonesia. Yung kanyang ganda. Yung kumbaga kumpiyansa sa sarili. At take note, huwag mong isnabin ang kumpiyansa na meron siya dahil sa totoo lang ha, ayun naman ang kulang sa ating pambato. Yung energy. So, kung itong si Indonesia ay punong-puno ng energy, sana din si Katrina Ligado magkaroon din ng mas marami pang energy, di ba? So yun, nakakaloka si Katrina Ligado. Ganda-gandahan lang. Ayun pala yung napansin ko sa kanya nung umalis siya, di ba? Sabi ko, parang may kulang sa kanya. Ayun pala yung hinahanap ko, yung energy. Siguro pagod lang, pero kapag nakapag-rest na yan, tignan natin kung papalo. Nako, good luck. And then, ayun nga, para sa sumunod natin, chika. Eto nga, sabing gano'n si Angelica Lopez. Ay, nako, pumapalo ng bonggang-bongga sa Reyna Pilipinas. Mama Sam, tingin mo, siya kaya ang mananalo ng Miss Grand Philippines ngayong taon na to? Ewan ko, hindi ko alam kung ano ba yung hinahabol niyan dyan, kung Miss Grand Philippines ba or MGI All-Stars. Pero, sa totoo lang ha, kahit ano pwede siya. Kahit sa MGI All-Stars, may ibubuga. May ibubuga ang eksena ni Bakla. Talaga naman, pak! Di ba kahapon nakita naman ninyo kung paano siya magpaandar. Oh my gosh, ayaw magpaawat. At talagang lumaban ng bonggang-bongga ang lola mo. Kaya, happy ako for her. Kasi ito kasi yung characteristic niya no? Yung character niya talaga na alam mo yon na parang ito yung gusto niya, ito yung galawan niya. Kaya parang feeling ko, may ilalaban yan. Kung sakaling mananalo yan ng Miss Grand Philippines, ang sarap panoorin ng Miss Grand Philippines ngayong taon na to. Kasi, Diyos ko naman, sobra-sobra ang ibinibigay na energy at eksena, di ba? So, napanood ba ninyo kahapon kung paano umarangkada ng bonggang-bonggang? Panalo, di ba? And then, of course, tignan natin kung saan patutungo ang laban niya, kung ito ba ay papunta na sa MGI All-Stars or papunta sa, syempre, dyan nga sa
sa Miss Grand Philippines, di ba? So parang feeling ko siya yung magmi-Miss Grand Philippines ngayong taon na to. Kaloka. Anyway, good luck. And then para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, isa din sa mga pinag-uusapan sa social media. Ay, nako, sobrang ganda. Sabing ganon ni Butcha Datol, all the best, my queen. Dahil eto na nga, nakarating na si Katrina Ligado dito sa Poland at syempre wini-wish na siya ng mga reyna, supranational queen. Yung mga naging reyna dyan. So, umaasa sila na si Katrina Ligado nga ang makakapag-uwi ng corona ngayong taon na to. Anong chika mo dito, Mama Sam? Alam mo kasi ang may mali sa sistema niya. I think yung ganda, yes, pumapalo. Sa totoo lang, kayang sumabay. Ang problema, yung energy niya. So, hindi ganong kalakas. Sana naman, ito naman si Katrina Ligado, wag naman yung sobrang humble at sobrang bait. Ilabas mo ang pagiging reyna mo. Paano kanila kukunin kung halalembot-lembot ka? Sabi ko nga doon sa napanood ko kay Pawi. Ang sabi ni Pawi sa kanya, energy po. Energy pala. So, di ba, parang magpapakilala ka na lang. Yung hindi na yun dapat sinasabi at kilala natin si Pawi. Si Pawi ay isa sa mga mata dyan. Sa totoo lang, paano kanya i-recommend na bilang maging isang reyna kung ikaw mismo ay wala kang energy sa sarili mo, di ba? So, hindi na dapat yun sinasabi pa. Kasi, napanood ko nakita doon sa sabi nga, energy pala. Parang sana dagdagan mo ng konting energy yung bawat galaw mo. Sana umatik na yon kasi demerit pag ganon, di ba? So, yun. So, I hope na sana wag siya tutulog-tulog. Dapat the day one pa lang na pagdating niya dyan, gora na, di ba? But syempre, umaasa ako dahil Diyos ko naman, nakita naman ninyo ang ganda-ganda, panalo ang itsura ng ate mo. At kabog ang mga styling. Gusto ko from day one pa lang ay panalo na, di ba? So, ayun, I hope na sana magtuloy-tuloy nga ang Katrina Ligado sa magiging eksena niya dito sa Miss Supranational. And wish all the best, di ba? So, naniniwala ako na kaya niya yan at malin ninyo, may uuwi niya ang corona, di ba? So, yun. So, laban! Di ba? So, basta lalaban yan. Magtiwala lang tayo. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, kahapon nga ay paandar na at pasabog ang mga eksena ng mga frontrunner dito sa Reyna Pilipinas. At isa nga dito sa mga pasabog, syempre ang eksena ni Alexi Brooks at saka ni Angelica Lopez. Mama Sam, tingin mo, sila kaya talaga ang matinding magkatapat? At sino sa tingin mo ang magiging panalo? To be honest, silang dalawa. Silang dalawa nakikita ko panalo dyan. Kasi sa totoo lang, pwedeng silang, di ba dalawa naman yung corona ng Reyna Pilipinas? Eh, Diyos ko naman, tatanggihan mo pa ba tong dalawang Reyna na to? Eh kung umeksena ay bongga. Pero nga kasi, hindi ko nga alam kung ang ina-eksena ba ni Angelica Lopez ay pang, ano ba to? Miss Grand Philippines or ang ina-eksena ni alam ko si Alexi Brooks, Miss Grand All-Star siya. Alam ko yun talaga yung hinihit niya dyan na crown. At parang feeling ko, mapupunta naman talaga si Alexis sa Miss Grand All-Stars. 100%. Hindi ko naman nakikita na gagawin naman nila tong Miss Grand Philippines. Pero kasi syempre, di ba, kaya nga siya sumali dahil hindi ko alam, basta, siguro geto na lang. Wala pa tayong idea kasi kung ano ba. Pero, Alexi Brooks, pwede din siya maging Miss Grand Philippines. Yung eksena niya kahapon, talagang kita naman ninyo, paandar. Tapos, ganun din si Angelica Lopez. Eh di, abangan na lang natin yung coronation kung sino sa kanila ang makakapunta doon sa Miss Grand Philippines at saka sa MGI All-Stars. Pero kung ako tatanungin mo, mas gusto ko si Alexi Brooks na mapunta sa MGI All-Stars. Tapos, ito naman si Angelica Lopez ay sa Miss Grand Philippines. Kasi, di ba, parang malakas yung laban niya sa Miss Grand. And then, ayun. So, malaman natin. Tapos si Patricia Ann Lorenzo, I think, pwede din sa MGI All-Stars. Di ba, representative ng, alam mo yon na
yung transgender community. So, laban yan. So, yon. So, I'm so excited dahil, syempre, pare-parehas namang malalakas at magagaling. Pero, syempre, yung ibang kandidata din ng mga baguhan, di ba? Talagang pwede din kumabog. Kaya, malalaman talaga natin. Kasi, exciting, di ba? Ang magiging ganap at magiging eksena ng mga pambato dito. And, nakikita ko talagang malakas ang laban Alexi Brooks. Kasi si Alexi kasi matalino yan eh. Oho, so talagang magpe-penetrate yan dyan ng bonggang-bongga. And then, ayan, Angelica Lopez, good luck sa kanya kung makukuha ba niya yung Miss Grand Philippines, di ba? So, yon. Pero silang dalawa kahapon, talagang yung tapatan nilang dalawa yesterday ay panalo. Panalo sila. Wala akong masabi na kung sino yung naiwan. Basta silang dalawa nakikita ko palaban. At the best. Oho. At may ibubuga. Di ba? So, yun. So, good luck. And then, ito nga, para sa sumunod natin, chika. Syempre, hindi rin magpapahuli ang pambato natin sa Miss Universe. Lalo na, ito nga, nagkaroon siya ng photoshoot for the swimsuit para sa bench. Anong chika mo dito, Mama Sam? Oh my gosh, ang ganda. Diyos ko, nakatayo lang. Kita mo yung kurba ng katawan, no? So, ito yung gusto ko kay Beye. Yung, ano mo yun, yung may kurba talaga yung katawan niya. At, nako, may ibinubuga ang eksena, di ba? So, happy ako for Bea. At siya ang naging Miss Universe Philippines natin. Dahil, wala tayong kahirap-hirap sa katawan. Dahil, kita naman ninyo, Diyos ko, Lord, pasabog. Ay, nako. Ang bongga. Siyempre excited ako for Bea. Alam mo yung si Bea, kapag tinitignan mo, nakatayo pa lang, winner na eh, no? Yung hindi niya na kailangan pumost ng bonggang-bongga. Just stand up like, pak. Di ba? Diyos ko, Lord, naloka talaga ako. Naloka talaga ako sa kanya kasi ang ganda ng lola mo. At, ay nako, promise, may ibubuga talaga ang eksena niya dito sa Miss Universe. Diyos ko, dito pa lang sa photoshoot ng bench, Diyos ko Lord, nakakaloka na. Paano pa pag nakarating yan sa Miss Universe? Diyos ko, di lalong tatumbling. Kaya yung mga kalaban niya talaga no? So medyo nakakaramdam talaga ng pagkatakot sa kanya. And then, ayun, hindi ko alam kung mag-gym pa to si Bea Milan Windorski kasi babaihan na yung katawan na alam mo yun na may kurba na parang Amelia, ano ba to? Amelia Vega ba? Yung eksena, Diyos ko Lord, ang winner. At hanggang ngayon, hindi nawawala sa prediction si Bea at talagang nandoon talaga sa last two standing. Number 1, number 2, number 2, number 1, mga ganon, di ba? Kaya, wala malakas talaga si Philippines. Ang kailangan lang talaga niya, ihanda niya ng bonggang-bongga yung sarili niya para mas pumalo pa ng todo-todo sa darating na, ayun na nga, sa darating na Miss Universe. And looking forward ako kung ano yung magiging eksena niya doon at ganap. Basta laban niya. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, pasabog ni Katrina Ligado. Tingin mo, Mama Sam, corona na ba to? Ay, nako. Face card check. Sobrang face card talaga si Katrina Ligado. Ang ganda, promise. Tapos, alam mo yung pag dumikit siya sa mga candidates, ay makakasabay yung beauty niya kasi hindi budol, di ba? Hindi katulad ni Indonesia na budol yung beauty. Tapos, ang ano na lang talaga, yung energy niya, sana talaga taas-taasan niya konti. At alam mo yun, dapat pumalo siya ng bonggang-bongga. Hindi ko naiintindihan, may experience naman siya sa international stage, di ba? Bakit kailangan ba't kailangan may ganitong eksena? Ano bang problema? Charot. Hindi, basta laban lang. So, ipakita niya talaga yung energy niya mataas. Tapos, alam mo yun, yung laban na laban. At sana ipagpatuloy niya yun ng bonggang-bongga. Ang ano ko lang, sobrang payat niya ngayon, no? So, parang mas pumayat pa siya ng todo-todo. More than nung nakaraan taon. Pero, tingnan natin kung ano ba yung e-eksena dyan ni Katrina Ligado or siya ba ang makakakuha ng corona. Pero sa ngayon, masasabi ko, may laban ang Katrina at may ibubuga. So, yun. Basta, magtiwala lang tayo sa kanya dahil maganda naman yung ipinapakita niya. Imagine ninyo,
kalalapag niya lang doon, pero pak, o di ba, laban na laban ang lola mo sa mga eksena. Panalo, o di ba? So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Ano ba? Kakabog ba? So, ano naman ang masasabi niyo sa pambato ng Indonesia? Nabudol din ba kayo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.